Music Sunday through songs po. Okay? Sa pamamagitan ng mga awiting makalangit, tayo ay matututo at mapapaalalahanan ng mga salita ng Diyos. But let me start this off. No? Lagyan ko na ng onting intro. Ayan, ang title po natin for today is More Than a Song. Ayan, More Than a Song. So let me start this off with this. No? Music in and of itself is not worship. Amen po ba? Music in and of itself, sa sarili lang niya, it's not worship. Hindi po ito pagsamba. Okay? Every strumming of strings, pressing of tiles, stomping of the feet, and voices raised high are all but a veil of what truly lies beneath. A thankful and humble heart that longs after God. But songs for God contain lyrics that reflects the majesty of His beauty. Is that an amen po? Ayan, bawat lyrics po. Now, it contains the majesty of God's beauty. Songs for God, written by pardoned people, reflects His unfathomable mercy.
Diyan na sa pinto nakaabang na eh. May naka-ready na misa, uupo ka na lang. Ang masaklap pa doon, imbis na titigil ka na o hihinto ka na, nandun na yung mga free. Libre na, wala ka nang babayaran. Pupunta ka lang ng CR, magpapaalam ka sa partner mo sa trabaho, CR muna ako, bibigyan ka ng sigarilyo. Yung ganun, parang inaano talaga ng kaaway na parang hindi lang talaga ako makaalis sa lugar na yun. Then lumuhod ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, ayoko ng ganitong pamumuhay, Lord. Kasi nga, ang nasa isip ko is gusto ko na magbago talaga, yung magbago talaga na para sa Panginoon. Kaya unti-unting binago ni Lord, hanggang sa nasabay-sabay kong nawala yung lahat, yung pagsusugal, lahat ng bisyo. Then ang sabi ko, Lord, gamitin mo ako, Lord. Kung saan ako pwede mong gamitin, Lord, magpapagamit po ako. Kaya narito po ako ngayon sa harapan nyo. Siguro kung hindi ako ginamit ng Panginoon, hindi ko po inalaw si Lord na gamitin ako. Although nandito ako sa lugar na to, pero hindi tayo magkakakilala. Pero sa kabutihan ng Panginoon, ay nandito tayo ngayon, pinagbuklod sa pagpuri sa Kanya. Hindi ko to tinitismoni para ipagmamayabang kung ano yung karanasan ko noon. Hindi po. Sinasabi ko ito dahil pinagmamayabang ko na mayroong Diyos na kayang baguhin ang kahit sino sa atin. Kung sa MMK po, sinasabi doon na ikaw ang bida sa iyong istorya, sa akin po hindi. Si Lord po ang bida. Dahil kung wala siya, nasaan na kaya ako? So itong kanta ito, bilang pasasalamat sa ating Panginoon, gusto ko pong i-share sa inyo. Ang buhay ko nooy walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inaatupag ko. Kaya pangarap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y gulong-gulo. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako, salamat at tinibig mo ang isang katulad ko sa masamang gawa nang ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Wala nang hihigit sa isang tulad mo. Ang pag-ibig mong kailan may di maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan. Inakay mo ako patungo sa'yo. Salamat at tinibig mo ang isang katulad ko sa masamang gawa. Hinango mo ako. Binigyan mo
nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Purihin po ang Panginoon. Morning po. Ayan. So in Lamentations 3, it says that the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. How faithful our God is. Amen po ba? From the beginning until now, He didn't change. He's the same yesterday, today, and forever. And I thank God for this song. It has been a source of strength, encouragement, and reminder that I am who I am, not because of how I handled things, but because of how God patiently molds me, guides me, and disciplines me to the person I am now. So, wait lang, kasi medyo mataas to eh. Yeah. So, I thank the Lord for this song. Ito yung song na parang yung nature, kasi if we don't know God, we will really fear everything. We will live in fear. We will be living in worries, in doubts. But how faithful our God is, because hindi na tayo talaga sinusukuan. Do we experience that love? Do we always, every day, experience that love na hindi talaga tayo sinusukan ng Lord? And so, I hope this song will be part of your playlist. Kasi this is a very beautiful song that reminds us who will hear it na our God is faithful every day, every minute, every second. In my moments of fear, through every pain and every tear, there's a God who's been faithful to me. When my strength was all gone, when my heart had no song, still enough it to me. Every word He's promised is true. What I thought was impossible, I've seen my God do. He's been faithful, faithful
selfishly reaching out for what pleased me. Even then, God was faithful to me. Every time I come back to Him, He is waiting with open arms, and I see once again He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercies I see. Though in my heart I have questioned, even failed to believe, He's been faithful, 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 faithful. In my heart I have questioned, even failed to believe. He's been faithful, faithful. In my heart I have questioned, even failed to believe. He's been faithful, faithful to me. He's been faithful, faithful to me. Ayan, grabe, Sister Alice. Parang ang taas ng boses niya, no? Ayan, good morning po. Gusto ko rin ikwento sa inyo, no, yung may kinalaman doon sa kakantahin ko. Kung si Pastor Novem and Pastor Enrico ay laking tundo, ako po ay laking eskolta. Ayan, alam niyo po yung eskolta? Meron pa ba ngayon yun? Yan. Ako po ay laking eskolta. Grade school pa lang ako. Siguro kasi ako po ay sa Pedro Guevara nag-grade school. Siguro 2, 3. Alam niyo po yung Pedro Guevara, eskolta. Yung mga nakaka-relate sa akin, yung mga nasa nasa 40s. Ayan. Ako po ay namuhay doon sa eskolta. Bata pa lang ako. Ang trabaho po kasi ng father ko ay newspaper vendor sa eskolta. Uso pa po noon ng newspaper, magazine, sweepstakes, yan po, no? Yung mga kabataan, hindi na masyadong alam yon. Sikat na sikat ang magazine, newspaper. Pag galing namin ng Pedro Guevara, tatakbo na kami ng eskolta para tumulong sa father namin na magtinda ng dyaryo. So ako po ay lumaki doon, paikot-ikot, alam ko yan, yung mga artista pa noon, pupunta ako sa mga buildings, pupuntahan ko sila para bentahan ng dyaryo. Ganun po ako lumaki. At dahil tatay ko, pinamana sa kanya ng nanay niya yung pagtitinda. Pwesto nila yan sa eskolta, basta ang tawag dyan sa lugar na Binondo, basta doon sa Binondo, sa mga Chinese. Sa Ongpin, basta malaki yan yung eskolta eh. So ako po ay lumaki doon paikot-ikot dahil sa pagtitinda. Sakay ako ng bus, punta ng bus, uwi, ganyan, baba, tapos punta kami sa mga restaurant na may mga, ano ba yun, di ba video okay?
ano pa yung mga dati, mga jukebox pa, no? Alam niyo yung jukebox? You know? So, naalala ko siya, no? Nung inano ko tong song na to. Naalala ko siya kung paano ako namuhay, nang bata pa ako. 8, 9, 10, 11, mga ganyan. So, dahil doon sa bagay na yon, marami ako na-experience bilang kabataan. So, kaya naalala ko yung mga bata natin dito sa Sunday School. Mapalad sila kasi bata pa sila, nasa church na. So ako po ay nasa kalsada na, nasa kalye. Ganun naging buhay namin. So nung ako po ay siguro dahil ako nga ay nagtitinda at yung father ko nakikita ko maraming pera dahil maraming barye sa pagka nagtitinda. So ang ginagawa ko po doon, feeling ko na tama ang ginagawa ko. Kasi may baunan kami, pag kumakain kami ng lunch, may baunan, kukuha ako ng maraming barya. Maraming pera sa tatay ko, kailangan hindi tumunog yun sa pinagtataguan ko pag uwi namin kasi ginagawa ko, binibigyan ko lola ko at nanay ko ng pera. So, ibig sabihin, hindi ko alam na, although parang may na ako doon na, yun ay isang klase ng pagnanakaw, pangungupit sa tatay ko. Hindi ako nabuko ng tatay ko. Pagka uwi namin, bibigyan ko nanay ko, lola ko, ewan ko naman, hindi naman ako sinasaway itong nanay at lola ko, parang okay lang kasi binibigyan. Kasi tatay ko, di ko alam kung lahat yung pera nin binibigay sa kanya. So, dumating yung lumipas ng mga panahon na parang gano'n naging buhay ko. Alam ko, masama na yung mga ginagawa ko kasi puro kalokohan din ako ng mga kabataan ko. Nung ganong edad ako kasi marami na ako mapinasa kung ano-ano mga, basta para, hindi lang siguro yung pangungupit, sa mga kaibigan, basta ayoko na siguro sa inyo, kung ano man yun. Basta puro kalokohan mga pinagagawa ko nung kabataan ko. And then, nung minsan, dahil ang nanay ko ay busy sa pagtatrabaho rin, alam ko ang nanay ko ay para lang kami makapag-aral din, siya ay labandera. Pumapasok siya. Kasi pag mapasok kami dun sa school na nilipatan naman, kasi wala kami ginawa kundi lipat. Kinder pala ako, lipat sa Bacood, lipat sa Nabotas, lipat sa Nicolas. Parang marami kami nilipat na bahay. So, marami ako na-experience ng kung ano-ano. Kaya nung isang araw na iwan na lang ako sa bahay dahil nga nag-aaral ako, mga na ako ng 12. Ito yung natandaan ko ang kuya Ron, yung kuya ko, yung pangalawa sa pangalan namin na lalaki, may bisyo yun. Kaya parang, mahilig manakit. So, yun nga, naikwento ko na before, parang ganun, kasi yun ang naaalala ko, yung masyado siyang sa akin, laging nananakit pag wala nanay ko, tsaka tatay ko. Minsan isang pangyayari na inutusan niya akong magpakulo ng tubig na mainit. At nagpakulo ako, ang gamit pa namin na heater, ewan ko kung heater na bilog siya, na may kuryente, na ilalagay mo doon at kukulo na yon. Hindi katulad ngayon, ganon. So, dahil na pinapagalitan niya ako, ewan ko, hindi ko alam ano kasalanan ko noon. Yung heater na yon natapon sa akin, so dito, So talagang, talaga ako, dahil nabanlian ako. So yung heater pumunta rito sa paa ko hanggang sa talagang nagtuklap siya, Talagang hindi ko maalala ko 12 years old ako noon. Tama 12. Sinabi ko sa nanay ko pero parang hindi naman ako inintindi, parang ganoon. Parang kasi nga inaayaan niya na lang yung kuya ko na parang kung ano gawin, parang hindi masyado kung napansin na parang inano yung kuya ko. So, nagsimula doon yung hatred, yung para bang na ako sa kuya ko, lagi akong, parang wala ako sa kanyang nakitang kabutihan, o parang, ano ba yung ginawa ko, parang ganun. So, hindi ko pala alam na ang nanay ko ay umaattend na sa isang church, doon sa church namin, malapit sa bahay nila pastor yun, New Life Baptist Church. Birthday ko noon, December 12, kaya naalala ko yon dahil yon yung time na sinama ko ng nanay ko doon sa church. Then, meron sa akin nag-share. At yun nga, yung kapatid ni Pastor, Hindi ko pa rin alam, bakit kaya gano'n, active yung sister niya. Si Pastor, di ko nakita,
Inanda talaga ako. Ewan ko kung ako inanda. Ayan. So, nag-share sa akin. At yung ginamit sa akin, yung tinuro ko sa inyo dun sa yung 4 na katotohanan dapat mong malaman. So, doon ko narinig na mahal pala ako ng Diyos. Kasi ang dami kong, parang wala akong yung tungkol sa Panginoong Yesus. Wala akong parang, no. Although ang nanay ko ay napaka-religious niya, no. So, sabi ko nga sa inyo, sinasama kami niya doon sa bahay. Pag merong, ang tawag doon, yung dinadala? Black Rosary. Yan, Black Rosary. Sinasama niya ako doon. Kami yung tagasagot ng yes, yes Lord, kapag ka nagpe-pray siya. Ganon, Pero hindi ko siya masyadong naiintindihan pa before. Tapos nga, yung sinama niya ako, may nag-share sa akin na sinabi sa akin na mahal pala ako ng Diyos. So doon nagsimula na sa daming mga tanong ko na bakit ganito? Ang ano-ano sa akin ng kuya ko. Ang kuya ko talaga yung lagi ko naiisip kapag ako nagte-testimony ako. Kasi napakasalbahe niya sa akin. Ganon. Hindi ko alam. Kala ko bait ko yun, no? So, ayun. So, nalaman ko na mahal ako ng Diyos. At nakakatuwa talagang mula noon ay nagsimula na yung pagpapakilala sa akin ng Panginoon na meron pala, ikaw pala, Panginoon, meron palang Diyos na nakakakita sa akin kung ano yung ginagawa ko, kung mga kasalanan. Ikaw pala yung Diyos na may plano sa buhay ko. So, nakakatuwa ang Panginoon. So, yun na, nagsimula na yun, na nagpatuloy ako na pinalago ng Panginoon sa aking pananampalataya kasama ng aming buong family. Yun po. Kain naman na po ako Merap kumanta ng, pakibukas mo naman. Water break. Hindi, tapos nakakanta na ako. Nawa itong awitin na to ay maging pagpapala sa atin na merong pag-asa sa buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ito po ay inawit ko na, minsan sa isang gawain dito. At pinost to ni Pastor sa YouTube. Baka gusto niyong i-like. Kinanta ko to nung kakatapos ko lang maglaba. Ito si Pastor, anong title nun para makita nila? Pandemic yun no? Patapos maglaba si Inday. Pasensya na kayo sa itsura ko doon Natuwaan ko lang na i-record. Then si Pastor nakialam sa cellphone ko, pinost niya. I-view niyo na. Yan. Napakaganda kasi itong awitin na to. Kay tagal na rin naghahanap pagmamahal na sadyang wagas, isang paglinga na magbibigay sa aking buhay.
lakas. Sa dinami ng daang tinahak, tanging sa'yo pala ang kasagutan. Panginoon, mahal,
tao. Kaya, ayun, saksi rin ng church kung, tawag dito, kung ano lang ako dati. Ngayon kasi presidente na ako eh. Chok. I mean sa blessing, who am I na bigyan ako ni Lord ng mga blessings na natatanggap ko ngayon. Dati, itlog lang kinakain ko tsaka ketchup eh. Okay, ketchup na tsaka hotdog. Tapos dati nakikitira lang din ako sa church, no? Ngayon, nangungupahan na ako ng sarili ko. Kahit yung... Walang iiyak. Kahit yung mga achievements ko na wala na yung mga magulang ko, ipapasalamat ako sa Diyos dahil yung pangarap nila para sa akin, unti-unti ko siyang nakakamtan na lagi namang nandiyan ng Diyos, no? Lahat ay may perfect timing para ibigay niya lahat ng pinapangarap mo kahit mahirap. Eh ano, nagsa-sideline ako dati ng construction, nagugupit, nagtitinda ng mga isda hanggang makapagtapos lang. Kaya, who am I, Lord, na bigyan mo ako ng ganitong favor? And who am I, Lord, na patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan? Kaya, it us remind ourselves na may value ka kay Lord. No? Kahit walang value kasi ibang tao kay Lord, may value ka. At mahal ka ni Lord. No? At laging nandiyan lang siya para sa'yo. Sisinga lang ako. Samahan niyo po. Who am I that the Lord above the earth would care to know my name and would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning stars would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the oceans, the vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin will look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call me out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the oceans, the vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling.
and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, the bay for in the wind. Still you hear me when I'm falling. Lord, you catch me when I'm falling. And you told me who I am. I'm yours. I'm yours. I'm yours. Maraming salamat. Good morning po. Ako naman next. So, yung sa akin naman, ay wait lang. Yung phone ko pala. Kagaya ng mga naunang song, nasaksihan natin yung kadakilaan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At nasaksihan din natin na si Lord ay worthy ng ating praises. At ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan para magtagumpay sa lahat ng ating mga suliranin sa buhay. So yung akin naman, bibigay kong Bible verse about dito sa kantang to. Yung Psalms 18 verse 1. Binasa ko to nung nag-iisip ako ng kanta. Nabasa ko yung book ni Micah about sa mga Psalms. Then napunta ako doon sa sa page, yung I love you, Lord, you are my strength. Yun yung nakalagay. Ito yung song ni David about sa deliverance ng Panginoon sa kanya dahil meron silang labanan dun sa kwento. And then, naniniwala din ako na ang Panginoon ay gagawin din yon sa akin. Dahil, kung di nyo po natatanong, yung iba sa inyo na alam na, nag-regrow po yung bukol sa aking matres. Di ako ready ng tissue, wait lang. And, syempre, hindi mawawala yung worry na baka hindi kami magkaanak or kung mag-alala. Kahit na sabihin ng iba na, okay lang yan, bata ka pa naman. Pero hindi nawawala kasi yung worry. Ayan, thank you. Hindi nawawala yung worry. So, nung nabasa ko yun, kahit man na hindi kami bigyan ng Panginoon ng supling or ng anak, mananatili siyang aming mamahalin at pagpupurihan. Kaya, wait lang. Wala yung maskara ko eh. Kaya, pero naniniwala pa rin ako na walang imposible sa Panginoon at walang mahirap sa Kanya. Amen po ba? Amen. So, ngayon po, naghahanap pa rin ako ng OB-GYN na pwedeng magbigay ng ibang treatment kasi ayoko na magparaspa. So, naghanap ako ng ibang treatment na pwedeng i-laser na lang yung bukol. So, hindi naman din siya major surgery.
Pero marami nagsabi sa akin, masakit daw, wala daw anesthesia. Yung raspa kasi may anesthesia eh. Yun daw walang anesthesia. Pero sana meron. Siguro sa mga naunang naka-experience din na napagtanungan ko. So ngayon po, prayer ko na makahanap ako ng OB-GYN and clinic na nag-ooperate ng ganong treatment. And then syempre, yung provision na rin ni Lord na mabayaran yung bill, kasi, yung hospital bill, kasi hindi naman siya, I think private yung clinic or hospital na naggaganon. Sa public kasi, hindi ko pa alam kung meron. So, ayun yung pinapanalangin din, pinapanalangin ko din at namin ni Maika. So itong song na to, napili ko siya, matagal na. Kasi itong song na to, actually, pambata siya na song. Bali, ni-remake siya ng Musicat Ha Kids. Itong song na to, iaawit sana namin to nung mga bata pa kami. Nung bata pa ako na may concert sa dati naming church. Shout out sa inyo. Na iko-concert namin yan, yung buong album ng Musicat Ha Kids. So isa yan sa aawitin ko sana. So hindi natuloy. So ngayon, itutuloy ko na. Ngayon, itutuloy ko na siya dito. So purihin ang Panginoon. Mari bang, yan, para medyo senti. Pwede niyo po akong sabayan? Damhin niya rin pag-ibig, aking hinihimig. Sa puso ko ay sumibol, sa'yo lang iuukol. Minsan lamang mabuhay, lahat sa'yo'y alay. Ang puso ko ay tanging sa'yo hanggang sa huling pitik nito. Habang buhay kang mamahalin, pagpupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Damhin niya rin pag-ibig, aking hinihimig. Sa puso ko ay sumibol, sa'yo lang iuukol. Minsan lamang mabuhay, lahat sa'yo'y alay. Ang puso ko ay tanging sa'yo hanggang sa huling pitik nito. Habang buhay kang mamahalin, pagpupurihan at sasambahin.
habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man, sakit o mating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man, sakit o mating, Diyos, ika'y mamahalin pa rin. Purihin ka, O Diyos. Thank you po. Dire-diretso natin ang pagpatay. Okay. Magsasabi ka sana ako kay Von na hindi na ako kakanta kasi 2 linggo talaga napagod din ako sa pagtuturo. Paos na ako eh. No? Pero nung nag-practice
nyo ba makasama na si Lord? Wag na sumagot si Sir Rhea. No? Sir Rhea, ako, masama una. No? Makasamahan kita, sis. No? Ayan, salamat sa Diyos sa bagay na yon. At alam ko lahat tayo ay may kanya-kanyang testimony sa buhay. Lahat tayo may pinagdadaan at lahat tayo nakaranas ng encounter with God. Na nasumpungan tayo ng Panginoon, nahanap tayo ng Diyos at pinagkaloob niya sa atin yung pananampalataya na meron tayo ngayon sa Kanya. Sige po. I once was lost, but now I'm found. I once was lost, but now I'm found. So far away, but I'm home now. I once was lost, but now I'm found. And now my life's song sing. I once was blind, but now I see. I once was blind, but now I see. I don't know how, but when He touched me, I once was blind, but now I see. And now my life's song sing. And now my life song sings. And now my life song sings. I once was dead, but now I live. I once was dead, but now I live. And now my life to you I give. And now my life to you I give. And now my life to you I give. And hallelujah, hallelujah, let my life song sing to you. Hallelujah, hallelujah, let my life song sing to you. Hallelujah, 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 let my life song sing to you. Hallelujah, hallelujah, let my life song sing to you. Amen. Papuri sa ating Diyos. Ayan. So, ayan po ang ating mga awiting makalangit na naihandog sa araw na ito. Naniniwala ako na hindi lang po ang mga worship team ang merong awitin na gustong kantahin. Siguro kung may pagkakataon ay lahat tayo, kung makaawit ay gagawin natin ito.
para ma-express natin kung gaano kalaki, gaano kalawak yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sige po, sa ating pagtatapos, pinatawagan ko po lahat ng worship team para ipanalangin ng ating Pastor Enrico. Sige po, worship team, punta po tayo dito sa harap.